Okay, meron akong isang nabasa dito. Ask ko lang po kasi si manager ng isang supermarket, nagtatanggal po siya ng mga dicer without specific violation at hinuhold po niya mga renewal ng mga dicer na no reason until the requirements expired. Okay, so parang ang pakahulugan dito ni sender, kasi alam ko sa mga supermarkets, okay, sa mga merchandisers, dinedeploy kayo ng agency sa kanilang mga kliyente na supermarkets. So, dinedeploy nila kayo as merchandisers. Tama? Okay. So, ang nakikita ko dito na scenario is yung pagkakaroon ng contracting arrangement. Ngayon, gaya ng sinasabi ko, dalawang klase ng contracting ang nasa batas. Yung isa allowed, yung isa bawal. Permissible job contracting, kinokontrata ng isang contractor yung serbisyo o trabaho. Yung isa naman labor-only contracting, kapag nagsusupply lang ng tao yung contractor o sabihin na natin in layman's term, agency ang karamihan sa tawag sa kanila. Nagsusupply lang ng tao sa agency sa kanilang kliyente. Kumbaga, hinire ka, tapos ipapasa ka na lang doon sa kliyente nila o sa employer mo. Okay? So, ganon. Contracting ang tawag doon. Yung pangungontrata ng serbisyo, pinapayagan yun ng batas. Yung pagsusupply ng tao, labor-only contracting, hindi yun pinapayagan ng batas. Ipinagbabawal nga yun. Ngayon, paano ba nasasabing isang labor-only contractor ang agency nag-supply ng tao sa kanyang kliyente? Ganito. Kapag walang substantial capital yung agency, although syempre alam ko naman na hindi nyo to malalaman kasi hindi nyo naman makikita yung financial statements ng inyong mga agency. Makikita nyo na lang yan sa audited financial statement, kapag ipipresenta sa DOLE, kapag may inspection. So bilang ordinaryong manggagawa, hindi nyo na yun malalaman. So anyway, under the law, kapag walang substantial capital, malamang may labor-only contracting. Lalo na kung yung substantial capital na yon coupled with non-registration, usually mga ordinaryong empleyado, hindi rin nila malalaman kung registered ba sa DOLE under DO 174 yung kanilang agency o hindi. So, ang pinaka evident or pinaka mapapansin agad ng mga empleyado ay yung element of control. Sino ba ang nag-e-exercise ng power of control sa mga empleyado? Okay? So halimbawa, ikaw ay empleyado ng agency, i-deploy ka niya sa supermarket. Ang nag-hire sa'yo, sino? Agency or si supermarket? Kanino ka nag-submit ng requirements? Agency or supermarket? Kasi yung power of hiring dapat na kay agency, yung power to hire. So, kung sinubmit mo yung mga documents mo, mga requirements mo kay supermarket, medyo questionable na yon. Number 2, sinong nagpapasahod sa'yo? Si agency o yung supermarket? Well, usually, sa agency nagre-release ng salary mo. So, dun sa payment of wages sa workers, wala tayong question. Doon sa element of control, okay? Ito yung sinong nagsiset ng schedule mo? Sinong nagbibigay ng schedule for overtime? Sinong nagbibigay ng schedule for yung shift, mga ganyan? Sino ang nagsasabi kung nag-a-approve ng leave mo, nag-a-approve ng absences mo, ganyan. Sino ang nakaperma sa mga overtime slips mo? Ganon. Usually, part yon ng control. Okay? Pero marami pang sa marami pang instances makikita yung control. Yung mga nabanggit ko, ilan lamang yon kung saan makikita mo na may element of control or may power of control yung kliyente sa'yo. Ayan, kagaya halimbawa ng
Siyang nagbibigay ng schedule, ng ng shifting, ng schedule ng overtime, ng schedule ng rest day, schedule ng mga nag-a-approve siya ng mga leave, ganon. Yung power to fire naman, kung ang may power na tanggalin ka sa trabaho ay ang supermarket at hindi ang agency. So, meron ng 3 questionable doon sa aksyon ng supermarket versus doon sa ginagawa ng agency or doon sa mga limitations sa license ni agency bilang isang job or service contractor. Now, kung yung power of control and power na tanggalin ka sa trabaho ay na kay supermarket, then yung agency mo ay isang labor-only contractor. Kasi wala siyang control sa'yo. Ibig sabihin, nag-hire lang siya ng manpower at isinupply ka lang niya sa kanilang kliyente. Therefore, labor-only contractor siya. Kasi yung power of control, yung power to fire, na kay supermarket o nandun sa kliyente, wala sa iyong agency. So, anong ibig sabihin nito kung nandoon yung control? Ibig sabihin, labor-only contractor sa agency mo na ipinagbabawal ng batas. Ang resulta nito, kasi yung pinagbabawal ng batas ay nagawa ng agency mo, ang resulta nito, ang tunay mong employer ay yung supermarket. Kasi siyang nag-exercise ng control at ng power to fire sa'yo. So, ibig sabihin, kapag siya ang nagtanggal sa'yo, pagdating ng illegal dismissal case, isama mo sa complaint mo si agency at yung supermarket para doon mo malalaman base sa mga ebidensyang ipipresenta nila. Siyempre, pag position paper yan, i-attach lahat yan. At ang proof, ang burden of proof para patunayan na si agency ay isang job contractor na pinapayagan ng batas ay na kay agency. So, patutunayan niya yan. How? Papakita niya yung kanyang license o yung registration niya with the DOLE, yung DO-174 bilang isang job contractor, yung service agreement nila ng kliyente, yung kanyang audited financial statement para malaman kung mayroon siyang substantial capital or investment, ganon. So, dun magkakaalaman sa position paper. And usually, maraming agency yung, hindi naman natin sabing nagfe-fail sila pagdating doon sa substantial capital and sa power of control. Okay? Kasi, yung iba, meron ng substantial capital, pero wala naman silang control doon sa mga dinedeploy nilang tao. Ibig sabihin, yung mga tao nila, tumatanggap ng orders, ng, anong tawag dito, utos, o ng mga gagawin, doon mismo sa kliyente at hindi sa agency. And nagre-report sila ng kanilang mga trabaho, ng kanilang output sa kliyente, hindi doon sa agency. So, yung power of control na to, napaka-importante para, eto kasi yung test kung sino yung real employer mo. Sino ba ang totoong employer mo? Agency o yung supermarket? So, yun. Binigyan lang kita ng idea. So, kung yung manager ng supermarket ang may power para tanggalin ka at ang may power para kontrolin yung trabaho mo, yung schedule mo, yung kung paano mo gawin yung trabaho mo, sa kanya ka kumukuha ng utos, siyang nag-i-schedule sa'yo, wala kang ibang, hindi ka nagre-report sa kahit na sinong officer or empleyado ng agency, pero nagre-report ka directly doon sa supermarket, yun, may element of control. Maaaring ang tunay mong employer ay ang supermarket at hindi ang agency. Okay? So, kung tinanggal ka ng manager na yun, sa pag-file mo ng illegal dismissal, isama mo yung agency and yung supermarket. Yun lang yung advice ko sa'yo in illegal dismissal cases. And most likely,
dahil may power to fire and may power of control si supermarket sa'yo, ang magiging decision niyan is labor-only contractor ang agency mo at ang tunay mong employer ay yung supermarket, hindi ang agency. So, si supermarket din ang merong liability when it comes to doon sa mga employment benefits mo or kagaya ng regularization, security of tenure, payment of back wages kapag napatunayan na tinanggal ka ng walang dahilan. So, payment of back wages, yung reinstatement mo, ibabalik ka sa dati mong trabaho. Si supermarket ang magiging responsible sa lahat ng yon bilang iyong tunay na employer. Ayun, sana nagkaroon ka ng idea.